Sa isang tahimik na baryo sa paanan ng kabundukan ng Hilagang Luzon, naninirahan ang magkaibigang sina Marco at Jomar. Bata pa lamang ay magkaibigan na silang dalawa. Sa murang edad ay sabay silang umaakyat ng puno, lumalangoy sa ilog, at nag-explore ng mga kalapit na gubat. Para silang magkapatid sa lapit ng kanilang samahan. Si Marco ay kilala sa pagiging matalino at tahimik, habang si Jomar naman ay palakaibigan at palabiro. Hindi pangkaraniwan ang pagkakaibigan nila sapagkat lumipas ang mga taon ay hindi pa rin sila nagkakalayo. Kapwa sila 25 taong gulang na ngayon, ngunit tila bata pa rin ang puso nila sa pagnanais na tuklasin ang kalikasan. Kapag may pagkakataon, nagkakamping sila sa bundok o sa gubat, dala ang kamera, tent, at maliit na kalan para magluto ng noodles o delata. Isang araw habang nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa plaza, biglang nagbanggit si Jomar ng isang ideya. Pare, narinig mo na ba yung tungkol sa itim na gubat sa bandang likod ng bundok natin? Tanong ni Jomar habang umunguya ng mais. Napakunot ang noo ni Marco. Itim na gubat? Anong meron doon? Ewan ko, per. Pero sabi ni Lolo, may mga parte raw ng gubat na hindi dapat pasukin. May mga alamat raw ng mga nilalang na hindi tao, mga matatalas ang kuko, at may mga matang pula. Tumawa si Marco. Hay nako, Jomar. Paulit-ulit na lang yang kwento ng matatanda. Siyempre, gusto lang nilang takutin tayo para hindi tayo gumala. Pero kahit natatawa sila, pareho silang kinabahan ng bahagya. Kasi kahit gaano sila ka-curious, may mga pagkakataong sa sobrang tahimik ng gubat, parang may nakatingin sa kanila. Alam mo, mas okay pa nga. Baka may mag-vlog tayo. Adventure content, dagdag pa ni Jomar habang nakangisi. Kinagabihan, bumisita sila sa bahay ni Lolo Ernesto, lolo ni Jomar, na dating kagawad at isa sa pinakamatandang residente ng baryo. Kwento ni Lolo, noong bata pa raw siya, may mga kaso ng biglaang pagkawala ng mga bata at hayop sa kabubatan. May isa raw na batang lalaki ang natagpuang wala ng buhay sa tabi ng sapa, ang mga matay dilat, at parang natuyuan ng dugo ang katawan. Hindi basta hayop ang may gawa nun, bulong ni Lolo. May mas masahol pa. Mga nilalang ng dilim. Mga aswang na hindi na basta-basta gumagala tuwing gabi, kundi may lungga sa mismong gubat. Napatingin sa isa't isa sina Marco at Jomar. Bagamat kinikilabutan, lalo lamang silang naintriga. May nararamdaman silang kakaibang udyok na tuklasin ang katotohanan. Siguro nga dala na rin ito ng kanilang pagiging adventurous, o baka naman dala ito ng pagnanais nilang maging bahagi ng isang kwento na hindi lang basta alamat, kundi isang tunay na karanasan. Kinabukasan, maaga silang nag-empeke. 2 backpack ang dala nila, may lamang flashlight, kutsilyo, lighter, deleta, tubig, rope, at syempre, kamera. Pinagplanuhan nilang tumuloy sa kabilang panig ng bundok kung saan halos walang taong pumupunta. Walang malinaw na daan patungo roon, tanging mga landas ng mga hayop at makakapal na damo lang ang daraanan. Habang umaakyat sila, dama ang bigat ng hangin. Hindi gaya ng dati nilang mga adventure, mas tahimik ang paligid. Walang gaanong huni ng ibon, at kahit ang mga dahon ay parang ayaw kumilos sa hangin. Pare, sigurado ka bang gusto mo pa ituloy ito? Tanong ni Marco, habang pinupunasan ang pawis sa noo. Tumawa si Jomar. Ano kung matakot? Andito na tayo. Di ba mas exciting kapag medyo delikado? Exciting ba talaga? O baka may something ka lang sa mga kwento ni Lolo, sagot ni Marco, sabay tawa. Pagsapit ng hapon, nakarating sila sa isang parte ng gubat na may makakapal na puno at halos wala ng sikat ng araw. Parang nilalamon sila ng dilim. May napansin silang isang malaking punong may ukit ng hugis mata at krus. Nilapitan nila ito at kinuhanan ng litrato. Parang may nagmarka dito, sambit ni Marco. Baka pala tandaan to, lumipas ang ilang oras at sinimulan na nilang iset up ang tent. Tahimik ang paligid, tila ba nagmamasid ang kalikasan sa bawat galaw nila. Sa kabila ng kakaibang aura ng lugar, pinilit nilang maging kampante. Nagluto sila ng noodles, nagkwentuhan ng nakakatawa, at nagtawanan sa mga alaala ng kabataan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, may naririnig na silang tunog, mga mahihinang yabag, mga mahahabang buntong hininga, at pagaspas ng di matukoy kung hayop ba o tao. Napatingin si Marco sa dilim habang hawak-hawak ang flashlight. Jomar, may naririnig ka? Mahina niyang tanong. Tumango si Jomar. Pero baka hayop lang, nagkatinginan silang dalawa. Hindi na nila kailangang magsalita.
Alam nilang pareho silang kinakabahan. Ang pagbisita nila sa misteryosong gubat ay simula lamang ng isang kwentong hindi nila inaasahang kakaharapin, isang kwento ng katapangan, katotohanan, at panganib. At sa gitna ng malamig at tahimik na gabi, wala silang kaalam-alam na sa bawat iglap ng kanilang pananatili sa gubat, ay unti-unti silang inilalapit sa isang lihim na dapat ay nanatiling nakatago. Habang lumalalim ang gabi sa gitna ng gubat, mas lalong tumitindi ang katahimikan. Para bang ang buong kalikasan ay nakikiramdam, at ang bawat ihip ng hangin ay may dalang babala. Si Marco at Jomar ay nakaupo sa loob ng kanilang tent, tahimik, habang pinapakinggan ang mga kakaibang tunog sa labas, huni ng mga ibong hindi nila kilala, pagaspas ng mga dahon na tila nilalakad ng kung anong nilalang, at paminsan-minsan ay mahihinang ungol. Per, bulong ni Jomar. Naririnig mo yon? Parang hindi normal, sagot ni Marco habang inaayos ang hawak niyang flashlight. Sa kabila ng kaba, pilit nilang pinapakalma ang sarili. Binuksan ni Jomar ang kanyang cellphone upang mag-check ng signal, ngunit tulad ng inaasahan, wala ni isang bar. Wala ring makukuhang yeah. Para silang putol sa mundo. Pilit nilang pinagpatuloy ang kwentuhan, pero hindi na ito tulad ng kanina. Tila ba may pumipigil sa kanilang maging masaya? Ang bawat tawa ay may kasunod na katahimikan. Hanggang sa napagpasyahan nilang matulog na lang ng maaga, baka sakaling paggising nila ay mas malinaw na ang lahat. Sa gitna ng gabi, si Marco ay nagising sa isang kakaibang panaginip. Sa panaginip, naroon siya sa gitna ng makapal na gubat. Isang matandang babae na may mapupulang mata ang nakatayo sa harapan niya. May mahaba itong buhok, nanunuyong balat, at may mahahabang kuko. Muling dumating ang mga hindi dapat, bulong ng matanda sa panaginip. Alis na kayo bago pa maging huli ang lahat, napabalikwa si Marco sa pagkadising. Pawis na pawis siya, at ang dibdib niya ay mabilis ang kabog. Pagtingin niya sa gilid, si Jomar ay tulog pa rin, pero parang hindi mapakali, parang may masamang panaginip rin. Nang biglang, crash! May narinig silang kalabog sa labas. Parang may nahulog o sinadyang sirain. Agad silang tumayo, kinuha ang mga flashlight, at dahan-dahang binuksan ang zipper ng tent. Sa paglabas nila, natigilan sila sa nakita. Ang isa sa mga bag nila ay nakabukas at tila binusisi. Ang mga pagkaing delata ay nakakalat at may mga bakas ng paa sa putik, malalaki, mahahaba at hindi pangkaraniwan. Hindi ito normal na bakas ng hayop. Tao ba yan? Hayop? O ano, usal ni Jomar habang umiikot ang ilaw ng flashlight. Hindi ko alam pero mukhang hindi ito basta hayop lang, sagot ni Marco, nanginginig na ang tinig. Tahimik ang paligid pero ramdam nila na hindi sila nag-iisa. Kinabukasan, hindi na nila pinag-usapan pa ang mga nangyari. Habang kumakain ng instant noodles, kapwa sila tulala. Pareho silang nagpanggap na okay lang ang lahat, pero alam nilang may kakaiba sa lugar. Kahit ang liwanag ng araw ay hindi makapagbigay ng gaanong ginhawa. Pagkatapos magligpit ng mga gamit, nagdesisyon silang mag-ikot-ikot pa sa paligid. Hindi pa rin nawawala ang pagka-curious nila. Umaasa silang baka may makitang kakaiba na magpapaliwanag ng mga nangyari. Habang naglalakad, napansin nila ang isang bahagi ng kagubatan na may kakaibang hitsura. Ang mga puno rito ay mas dikit-dikit at ang mga dahon ay parang tuyong itim na palaspas. May usok na unti-unting lumalabas sa pagitan ng mga damo, hindi makapal, ngunit may amoy na parang nasusunog na balahibo. Sinundan nila ito, at laking gulat nila nang madiskubre nila ang isang malaking bato na tila biniyak sa gitna. Sa pagitan ng biyak ay may maliit na butas na kasya lamang ang isang tao kung yuyuko. Parang yung lungga na sinasabi ni Lolo, bulong ni Marco. Huwag muna tayong pumasok, pare. Tingnan muna natin sa paligid, sagot ni Jomar. Pumwesto sila sa gilid ng mga damuhan. Habang nagmamasid, may nakita silang mga balahibo, dugo, at butong hindi hayop sa paligid. Lalong lumamig ang paligid. Hindi na ito basta adventure, may mabigat na enerhiya sa lugar na yon. Hindi nila alam kung lalapit pa o babalik na lang sa kanilang baryo. Pero bago pa man sila makagalaw muli, may narinig silang mahihinang yapak. Tila ba may papalapit? Nagkatitigan sila ni Jomar, alam nilang hindi sila dapat makitang nandoon. Agad silang gumapang papalayo, dahan-dahan, halos hindi humihinga. Sa bawat hakbang palayo, mas lalong lumalalim ang kaba sa kanilang dibdib. At sa huling sulyap nila sa kuweba, may natanaw silang anino, isang nilalang na nakayuko, mahaba ang buhok, at tila hindi tao.
Sa pagbalik nila sa tent, ni hindi na sila kumain. Ang adrenaline at takot ay sapat na upang mawalan sila ng gana. Hindi na sila nagtangka pang magtagal doon. Alam nilang hindi iyon basta camping trip. Pare, umalis na tayo bukas ng umaga. Kailangan nating makausap si Lolo ulit, bulong ni Jomar habang nakatitig sa dilim. Tumango lang si Marco. Hindi na kailangang sabihin pa. Pareho nilang alam na may nabuksan silang pinto, isang pinto na dapat sanay na natiling nakasara. Maagang maaga pa lang, bago sumikat ang araw, ay nagising na sina Marco at Jomar. Halos hindi sila nakatulog sa magdamag, binabagabag ng mga tanong at kaba. Nangunguna sa isip nila ang nakita nilang anino kagabi, isang nilalang na hindi maipaliwanag kung hayop ba, tao, o isang bagay na hindi dapat umiiral sa mundo. Hindi na sila nag-alinlangan. Agad nilang niligpit ang tent at gamit at nagdesisyong bumalik sa lugar kung saan nila nakita ang kakaibang kuweba. Hindi sila makakampante hanggat hindi nila nasisilip kung ano ang nasa loob niyon. Habang tinatahak nilang muli ang daan pabalik sa kuweba, ramdam nila ang pagbabago ng paligid. Mas makapal ang hamog, at ang mga ibon ay hindi na gaya ng dati, tila wala ni isa man ang naglalakas loob na gumawa ng ingay. Kahit ang mga insekto ay tila tahimik, waring may pinapakinggan din pagdating nila sa harap ng biyak na bato, muli nilang naramdaman ang mabigat na enerhiya. Halos ayaw nilang tumuloy. Ngunit nanaig ang kagustuhan nilang malaman ang totoo. Pare, dito lang ako sa labas. Bantay ako, mahinang sabi ni Jomar, halatang ninenerbiyos. Tumango si Marco. CJ. Sisilipin ko lang. Huwag kang aalis dyan ha, pare. Dala ang flashlight, dahan-dahang sumuot si Marco sa makitid na butas. Kumaluskos ang mga tuyong dahon at putik habang unti-unti siyang pumapasok. Mababa ang kisam ng yungib, kaya't kailangan niyang gumapang. Habang papalalim siya, naamoy niya ang isang matapang na amoy, halong bulok na karne, dugo, at usok. Pagdating sa mas maluwag na bahagi ng kuweba, napahinto siya. Sa loob ng yungib, may mga kakaibang palatandaan ng ritual, mga simbolo sa pader na hindi niya maintindihan, may mga lumang banga na may laman na hindi niya magawang tingnan ng diretsyo, at higit sa lahat, may mga butong maliliit na sa tingin niya ay hindi hayop kundi tao. Napahigpit ang hawak niya sa flashlight. Sa isang sulok ng kuweba, may altar na yari sa mga bato at abo. Nakapatong dito ang larawan ng isang nilalang na may pakpak, mahaba ang dila, at tila laging nakangisi. May mga kandilang nakapatay, pero sariwa pa ang usok, tila may ginawang ritual kamakailan lang. Biglang may narinig siyang mabigat na paghinga mula sa kadiliman sa kanan. Hindi siya gumalaw. Pinatay niya ang flashlight at tahimik na umatras. Ang buong katawan niya ay nanginginig at ang utak niya ay umaapaw sa tanong at takot. Pagkalabas niya, halos mapatalon si Jomar. Anong nakita mo? Tanong nito agad habang tinutulungan siyang makatayo. Pero may altar sa loob. May mga buto. May kung anong nilalang. Hindi natin dapat ito nakita, sagot ni Marco habang habol ang hininga. Umalis na tayo. Ngayon na, sagot ni Jomar at agad silang tumakbo palayo mula sa lugar. Pagbalik nila sa baryo, dumiretso sila sa bahay ni Lolo Ernesto. Wala nang ibang tao sa baryo ang maaari nilang pagkatiwalaan ng kwentong iyon. Nang marinig ni Lolo ang kanilang sinasabi, namutla ito at agad isinara ang pinto. Anong ginawa ninyo? Galit na tanong ni Lolo. Bakit kayo pumasok sa kuweba? Iyon ang dating taguan ng mga aswang bago pa man ako ipanganak. Hindi dapat iyon ginagalaw. Hindi namin alam, Lolo, sorry po, hindi namin inaasahan, sagot ni Marco, habang si Jomar ay nakayuko, balisa. Ang mga aswang na yan hindi na sila basta gumagala sa gabi. May mga sagradong lugar silang tinitirhan. Kapag nilapastangan yon, magagalit sila. Hinahanap nila ang gumambala sa kanila, paliwanag ni Lolo habang sinasara ang mga bintana. Nakita ko po ang altar. May mga buto. Mukhang ginagamit pa hanggang ngayon, sabi ni Marco. Tumango si Lolo. Ibig sabihin aktibo pa sila. At alam nila ngayon na may mga dumating na hindi dapat nandoon. Lolo, anong dapat naming gawin? Tanong ni Jomar. Hindi kayo pwedeng basta lumayo. Hindi yan titigil hanggat hindi nila kayo nakukuha. Kailangan nating humingi ng tulong sa mga albularyo sa kabilang baryo. Pero kailangang lingid sa kaalaman ng iba. Kapag nalaman ng mga aswang na nag-aalerto na tayo, baka mas maging mabangis sila. Sa gabing iyon, pinatulog ni Lolo sa loob ng kanyang bahay sina Marco at Jomar.
Pinalibutan ng asin ang buong bahay, sinindihan ang 3 kandila na gawa raw sa taba ng matandang kambing, at naglagay ng durog na bawang sa bawat bintana. Natahimik ang buong baryo. Pero bandang 12:00 ng hating gabi, may maririnig na mahihinang pagkayod sa bubong, at mga impit na ungol mula sa labas. Gumising si Lolo at kinuha ang kanyang lumang itak na may ukit. Dumating na sila, bulong niya. Hindi pa huli ang lahat. Pero kailangan nating lumaban. At doon nagsimula ang mas masidhing bahagi ng kanilang kwento. Kalahating gabi na. Ang ilaw mula sa 3 kandila sa loob ng bahay ni Lolo Ernesto ay pilit lumalaban sa dilim na bumabalot sa buong paligid. Sa labas, tila tahimik ang baryo. Wala ni isang aso ang tumatahol, ni hindi marinig ang huni ng mga kuliglig. Para bang lahat ng nilalang ay natutong manahimik sa takot. Sa loob ng bahay, gising ang lahat. Sina Marco at Jomar ay nanatiling nakaupo sa sahig, habang si Lolo Ernesto ay paikot-ikot, hawak-hawak ang lumang itak na may ukit ng mga sinaunang simbolo. May tali itong pulang sinulid sa hawakan, tanda raw ng pagkakabindisyon mula sa isang albularyong matagal nang namayapa. Magsisimula na sila, bulong ni Lolo. Nais nilang subukan kung handa tayo. Biglang may kumaluskos. Galing sa bubong. Sinundan ito ng paggalaw sa gilid ng bahay, parang may umiikot sa paligid. Ang mga yapak ay hindi normal. Parang may kuko. Parang hindi galing sa taong karaniwang naglalakad. Crash! May isang bagay ang lumagapak sa bubong. Mabilis. Mabigat. Parang gumuho ang bahagi nito. Tumayo agad si Jomar, hawak ang isang kahoy na pamalo. Lolo! Ano yon? Tanong niya. Wala tayong panahon para matakot. Itaas niyo iyang mga pamalo. Huwag kayong bibitiw sa asin, sigaw ni Lolo habang inilalatag ang mas makapal na asin sa pintuan. Bumukas ang bintana sa kanang bahagi ng bahay. Isang nilalang ang sumilip. Mapula ang mga mata nito. Ang balat ay kulay abo, kulubot at basang-basa. Ang mga kuko nito ay kasing haba ng daliri ng tao, at ang bungangay puno ng matutulis na ngipin. Aswaang, bulong ni Marco, habang halos hindi makagalaw. Sa isang iglap, sinugod ng nilalang ang bintana, pero tumilapon ito pabalik dahil tumama sa asin na nasa palibot ng siwang. Umunggol ito. Nagalit. At kasunod noon, 2 pang nilalang ang lumitaw. Mas malaki. Mas mabilis. Isa ay may pakpak, ang isa naman ay gumagapang na parang ahas. Napaluhod si Jomar. Hindi to pwede, hindi to totoo, tumindig ka, bata, sigaw ni Lolo. Kung gusto mong mabuhay, makinig ka sa akin. Gamit ang itak, sinimulang bigkasin ni Lolo ang mga lumang orasyon na natutunan pa niya sa kanyang yumaong ama. Ang bawat bigkas niya ay sinasabayan ng pagsaboy ng durog na bawang sa mga siwang ng bahay. Sa labas, mas lalong nagiging marahas ang mga nilalang. May kumakalabog sa pader. May kumikiskis sa bubong. At sa di kalayuan, maririnig ang tila huni ng paniki, ngunit sobrang lakas at matinis. Ano to, Lolo? Ilang aswang to? Tanong ni Marco habang nanginginig ang kamay. Hindi lang isa o 2. Isa itong buong pangkat, paliwanag ni Lolo. Hindi lang sila basta-basta aswang. May pinuno sila. At ngayong nakita mo ang lungga nila, balak ka na nilang kunin. Bakit kami? Hindi naman namin sila ginulo, ang lungga nila ay sagradong lugar para sa kanila. Ang sino mang makapasok doon ay nagiging alay nila. At ang pinakaunang gabi ng pangangaso nila ay ngayong gabi. Isang aswang ang nagbago ng anyo. Mula sa pagiging gumagapang, unti-unting lumaki ang katawan nito, umigting ang mga ugat, nagsimulang bumuka ang pakpak, at naglabasan ang mas matatalim pang ngipin. Mukhang ito ang tagapagsalita nila, bulong ni Lolo, habang pinagmamasdan ang anyo ng nilalang mula sa maliit na siwang ng kahoy. Bigla itong sumigaw, isang napakalalim at malakas na sigaw na tila galing sa ilalim ng lupa. Sumabay dito ang panginginig ng lupa. Ang mga kandila ay halos mamatay sa hangin, at ang asin sa isang sulok ng bahay ay natabig ng anino na sumulpot mula sa ilalim ng lupa. Patay na butas ang depensa, sigaw ni Jomar. Napasok ang isa sa mga aswang. Isang payat ngunit matangkad na nilalang ang sumulpot mula sa lilim, halos hindi marinig ang hakbang. Tumalon ito papasok sa bahay. Sa isang iglap, sinugod ito ni Lolo Ernesto,
Inihampas ang itak habang sinisigaw ang orasyon, sumilang sa liwanag, mamatay sa dasal, sangalan ng liwanag, lisanin ang mundong ito. Tumama ang itak sa nilalang. Nagliyab ang sugat. Umatras ang aswang at naglabas ng matinis na iyak, sabay taka sa siwang kung saan ito pumasok. Hindi tayo ligtas dito habang bukas ang lupa, sabi ni Lolo. Kailangan nating lumipat ng lugar. Kailangan nating pumunta sa albularyo sa kabilang bundok. Doon lamang tayo maaaring gumamit ng mas malakas na proteksyon. Nagtapos ang gabi na walang nasawi sa kanilang tatlo, ngunit hindi iyon nangangahulugan ng tagumpay. Hindi nila akalaing ganito kabagsik ang puwersa ng mga aswang na kanilang nakabangga. At ngayong alam na ng mga aswang kung sino ang dalawang batang pumasok sa kanilang lungga, hindi na sila titigil hanggat hindi nila natatapos ang kanilang layunin. Bukas ng madaling araw, alis tayo, sabi ni Lolo. Tatawirin natin ang gubat patungong silangan. Doon natin mahahanap ang huling pag-asa, ang bantay ng hangin. Mabigat ang hangin kinabukasan. Bago pa sumikat ang araw, handa na sina Marco, Jomar, at Lolo Ernesto para sa mahabang lakaran. Ang direksyon nila, silangang kagubatan, patungo sa isang matandang lugar na halos wala nang pumupunta, ang tinatawag ng mga matatanda bilang bundok ng hangin. Nandoon ang huling bantay ng hangin, paliwanag ni Lolo, habang nilalagyan ng langis ang itak na ginamit niya kagabi. Siya ang huling albularyong may kakayahang makipaglaban sa mga makalumang aswang. Ngunit hindi siya madaling lapitan. Nagkatinginan sina Marco at Jomar. Sa bawat yugto ng kanilang paglalakbay, mas lalo nilang nararamdaman na wala na silang balikan, na ang simpleng bakasyon ay nauwi sa laban ng buhay at kamatayan. Pagsisimula ng lakad ang landas patungo sa silangang kagubatan ay makitid, masukal, at tahimik. Halos walang sikat ng araw na lumulusot sa makakapal na sanga ng mga puno. Ang mga insekto ay tila nagmamatsyag, at ang bawat hakbang nila ay nagdudulot ng kaunting alingawngaw sa ilalim ng kagubatan. Lolo, gaano kalayo pa yung albularyo? Tanong ni Jomar habang pinupunasan ang pawis. Nasa paanan siya ng bundok ng hangin. Aabutin tayo ng maghapon kung hindi tayo titigil. Bakit bantay ng hangin ang tawag sa kanya? Tanong naman ni Marco. Sapagkat kaya niyang paamuhin ang hangin, gamitin ito bilang proteksyon, tagapagbalita, at tagapaglinis ng masamang espiritu. Iyan ang kanyang sinumpaang tungkulin. Mga palatandaan ng panganib habang palalim sila sa kabubatan, may mga kakaibang palatandaan silang nadaanan. May mga punong kahoy na tila sinunog mula sa loob, may mga balahibong hindi maipaliwanag kung anong hayop ang pinagmulan, at mga batong may ukit ng mata at dila. Kinikilala nila ang daan, sabi ni Lolo. Bantayan niyo ang pakiramdam ninyo. Kung may maramdaman kayong malamig na ihip sa batok, ibig sabihin, sinusundan na tayo. Lolo, nararamdaman ko parang may mga matang nakatingin, bulong ni Marco. Hindi sila nagkamali. Pagliko nila sa isang makipot na daanan, tumambad ang isang itim na uwak na may pula ang mata. Hindi ito gumagalaw. Tila bantay. Naglabas si Lolo ng pulbos na kulay abo at isinaboy sa hangin. Humayo ang usok, itaboy ang bantay. Ikubli kami sa matang mapanakit, bulong ni Lolo habang pinapaypayan ang usok papalayo. Sa loob ng ilang segundo, lumipad ang uwak, sabay pagliwanag ng paligid. Parang pinawi ng orasyon ang balakid sa daraanan nila. Pagdating sa bahay ng albularyo, bago magtanghali, narating nila ang paanan ng bundok. Doon ay isang maliit na kubo ang halos natatakpan ng mga halaman. May mga tandang sa paligid, may bakas ng abo sa paligid ng bahay, at mga anting-anting na nakasabit sa bawat gilid ng bubong. Bantay ng hangin, sigaw ni Lolo. Ilang saglit ang lumipas, bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na tila may edad na higit sa 100 ang lumabas. Mapuputi ang mata, ngunit mistulang nakakakita. Ang buhok ay mahaba, at ang katawan ay balingkinitan, ngunit malakas ang presensya. Ernesto, mahinang sabi ng matanda. Bakit mo ako dinalaw sa oras ng panganib? Nagmano si Lolo. May 2 akong batang kasama. Sila'y nakapasok sa sagradong lungga ng mga aswang. Pinagbabantaan ang buhay nila. Kailangan namin ang tulong mo, Apotalin. Tiningnan ni Apotalin sina Marco at Jomar. Parang tinitimbang ang kaluluwa nila gamit lang ang titig. Isa sa inyo ay may kapalarang hindi pangkaraniwan, bulong ni Apotalin. Ikaw, turo niya kay Marco. Ikaw ang pinili ng mga nilalang na dilim. Ngunit maaari rin nilang katakutan kung matuto kang lumaban.
Pagsasanay sa loob ng kubo sa loob ng kubo, pinaupo ni Apotalin ang tatlo. May mga halamang gamot, sagradong libro, at mga sisidlang may kakaibang likido sa loob. Sinimulan ni Apotalin ang unang paglilinis ng aura nila gamit ang usok ng insenso at latigo ng buntal na damo. Ang masamang enerhiya na sumama sa inyo ay kailangang maputol, sabi niya. Sinabuyan niya ang katawan ni Marco at Jomar ng tubig na may asin at langis ng niyog. Nagliyab ang balat ni Marco, hindi sunog, kundi parang may init mula sa loob. May pumasok sa kanya. May marka na siya ng mga aswang, wika ni Apotalin. Pwede pa ba siyang mailigtas? Tanong ni Lolo. Kung hindi tayo gagalaw agad, hindi. Pero kung makukumpleto niya ang tatlong pagsubok, maaari siyang maging tagapagsupil ng lahi ng mga nilalang ng dilim. Pagsisimula ng laban pinakita ni Apotalin ang lumang mapa ng bundok. Bukas ng madaling araw, kailangan nating balikan ang yungib. Hindi para sa lakayin, kundi para iselyo. Ngunit hindi tayo makakalapit kung wala tayong bitbit na lakas. Anong ibig mong sabihin, Apo? Tanong ni Marco. Ikaw, Marco. Ikaw ang may kakayahang humawak ng habak ng hangin. Ngunit ang kapangyarihan yon ay hindi basta binibigay. Kailangang dumaan ka sa pagsubok ng tapang, ng katapatan, at ng sakripisyo. Napalunok si Marco. Handa ka na ba? Tanong ng matanda. Tumingin siya kina Lolo at Jomar. Pareho silang tumango. Handa na po ako, sagot ni Marco. Madilim pa ang langit nang gisingin ni Apotalin si Marco. Nasa gitna siya ng isang bilog na gawa sa durog na uling, asin, at pulang hibla ng abaka. Sa kanyang harapan ay may tatlong sisidlan, isa'y may apoy, isa'y may tubig, at ang isa na may puting abo. Ngayon ay sasalang ka sa tatlong pagsubok, Marco, wika ni Apotalin. Ito ang magpapakita kung ikaw ay karapat-dapat sa habak ng hangin. Hindi lang ito laban ng katawan, kundi laban ng kalooban. Tahimik lang si Marco. Ramdam niya ang bigat ng mga titig ni Jomar at Lolo Ernesto na nakamasid mula sa labas ng bilog. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang pamimigat ng sarili niyang dibdib, ang takot na baka hindi siya sapat. Unang pagsubok ng takot, apoy, sa unang sisidlan, haharapin mo ang iyong pinakamalalim na takot, sabi ni Apotalin. Ipinikit ni Marco ang mga mata. Nang dumikit ang abo mula sa apoy sa kanyang noo, bigla siyang napunta sa isang lugar na puno ng usok at apoy. Wala ang mga kasama niya. Mag-isa lang siya. Sa paligid, sigaw ng mga mahal sa buhay niya, si nanay, si ate, si Jomar, umiiyak, humihingi ng saklolo. Nakita niyang dinudukot ng mga aswang ang mga ito, isa-isa. Marco, tulungan mo kaming hindi. Hindi kayo totoo, sigaw niya. Mula sa usok, lumabas ang hugis niya mismo, isang Marco na may mapulang mata, tila kopya ng sarili niyang anyo. Hindi mo sila maililigtas. Walang silbi ang lakas mo, sabi ng anino. Pero sa gitna ng kanyang takot, ginunita niya ang sinabi ni Lolo, ang totoong lakas ay nagmumula sa pagtanggap ng takot, hindi sa pagtanggi rito. Huminga siya ng malalim at buong tapang na hinarap ang kanyang anino. Natatakot ako. Pero lalaban ako. Bigla siyang bumalik sa bilog. Natapos mo ang unang pagsubok, sabi ni Apotalin. Hindi lahat kayang harapin ang sarili nilang anino. Ikalawang pagsubok ng katapatan, tubig, sa pangalawang sisidlan, sinalin ni Apotalin ang tubig sa palad ni Marco. Inilapat ito sa dibdib. Sa isang iglap, nahanap niya ang sarili sa isang ilog na dumadaloy ng mabilis. Sa kabilang pampang, si Jomar, nakakadena sa isang poste, at may isang nilalang na may sungay na handang saksakin siya. Marco, tulungan mo ako, sigaw ni Jomar. Ngunit sa likod niya, isang matandang babae ang lumulubog sa ilog, humihingi rin ng saklolo. Isa lang ang masasagip mo, bulong ng tinig sa hangin. Naniga si Marco. Kaibigan niya si Jomar, pero ang matanda mukhang walang kalaban-laban. Sumigaw si Jomar, Marco. Bilisan mo. Sa gitna ng kaguluhan, pinili ni Marco ang matandang babae. Niligtas niya ito mula sa ilog, kahit na alam niyang baka hindi na niya maabot si Jomar sa oras. Sa pagtatapos ng pagsubok, lumitaw si Jomar sa tabi niya, buhay at ligtas. Pinili mo ang tama, wika ni Apotalin. Ang katapatan ay hindi laging pagsunod sa damdamin, kundi ang paggawa ng tama kahit masakit. Ang matanda ay kaluluwa ng kagubatan, sinubok niya ang puso mo. Ikatlong pagsubok ng sakripisyo, abo, ang huling sisidlan ay puno ng puting abo. Kinuha ni Apotalin ang isang bahagi nito at ibinuga sa apoy.
Pumutok ito at lumitaw ang isang hudyat sa lupa, isang tatsulok na may mata sa gitna. Ang huling pagsubok ay sa labas ng panaginip, sabi ni Apotalin. Dadalhin mo ang habak ng hangin sa pinakagitna ng kabubatan, kung saan naghihintay ang isang alay, isang inang may sakit, anak ng isang dating albularyo. Habang nilalakad ni Marco ang tinutukoy na lugar, sinalubong siya ng isang babae, halos butot balat na. Kasama niya ang isang bata, umiiyak. Ang babae ay may matinding sakit, nakagat ng aswang. Kung ibibigay mo sa akin ang habak, mabubuhay ako. Pero mawawala sa inyo ang proteksyon laban sa mga aswang, nanlamig si Marco. Ang habak ay ang tanging panangga nila sa nalalapit na labanan. Anong pipiliin mo? Tanong ng babae. Tahimik siyang lumuhod at inabot ang habak. Isang buhay kapalit ng marami, ganyan ang tagapagsupil. Pag-abot niya ng habak, biglang nagliwanag ang paligid. Ang babae ay nagbago ng anyo, hindi isa kundi kaluluwa ng liwanag, ang tagapagbantay ng kabubatan. Naitawid mo ang 3 pagsubok. Ikaw na ngayon ang bagong tagapagsupil ng hangin. Pagbabalik sa kubo, pagbalik niya, sinalubong siya ni Lolo at Jomar na may ngiting may halong pagkamangha. Si Apotalin ay nakaupo, hawak ang isang maliit na kahon na yari sa punong molab. Ito ang tunay na habak ng hangin, sabi niya. Ngayon ay handa ka ng lumaban, Marco. Lumakas ang ihip ng hangin. Dumilim ang langit. Sa di kalayuan, tila may alinggaw ng sigaw. Nagsisimula na ang huling yugto ng gabi ng mga aswang. Sumapit na ang gabi ng pagbabalik. Sa gitna ng malamig na hangin at huni ng mga kuwago, handa na sina Marco, Jomar, Lolo Ernesto, at Apotalin na harapin ang pinakamapanganib na bahagi ng kanilang misyon, ang pagselyo sa lungga ng mga aswang. Bitbit ni Marco ang habak ng hangin, na ngayoy may malabughaw na liwanag. Si Jomar naman ay armado ng kutsilyong pinahiran ng langis ng bulaklak ng gabi. Si Lolo Ernesto ay may bitbit na itak at itim na bote ng dugong manananggal. Si Apotalin ang nasa unahan, naglalakad habang inaawit ang sinaunang dasal na pangkalas ng lambat ng dilim. Walang atrasan. Kapag pumasok tayo roon, hindi na tayo makakabalik hanggat hindi tapos ang laban, wika ni Apotalin. Paglapit sa yungib ang dating masukal na daan papuntang yungib ay mistulang gising na ulit. Ang mga punong natutulog sa araw ay may matang pula sa gabi. Ang mga damong ginawang landas ay tila gumagalaw. Huminga kayo sa ilong, hindi sa bibig. Huwag kayong maglalabas ng takot, utos ni Apotalin. Nang marating nila ang bunganga ng yungib, ramdam agad ni Marco ang bigat ng paligid. Ang dating lunggang tila maliit lang, ngayon ay naging tila bunganga ng halimaw. Ang hangin ay amoy dugo, asupre, at pagkabulok. Marco, ilabas mo ang habak, bulong ni Lolo. Hinawakan ito ni Marco. Nang bumukas ang liwanag mula sa habak, biglang nagsilabasan mula sa lilim ang mga nilalang, mga aswang na may pakpak, baluktot ang katawan, at pulang mata na walang puti. Simula ng labanan, alalayan si Marco, sigaw ni Apotalin. Mabilis na lumipad ang isang aswang papunta kay Jomar, ngunit nasaksak ito ng kutsilyo ng binata. Sa bawat pagdampi ng kutsilyo sa balat ng halimaw, umuusok ito na parang tinutunaw ng langis. Si Lolo Ernesto ay walang inaksayang segundo, sinalubong niya ang isa pang aswang gamit ang kanyang itak. Bawat hiwa may kasamang orasyon. Putulin ang daan ng dilim, lisanin ang katawan ng tao. Si Marco ay tahimik lang. Nakapikit. Pinakikinggan ang hangin. Biglang bumukas ang paligid, at tila may mga alon ng hangin na bumalot sa kanya. Ang habak ng hangin ay nagsimulang umikot, naglalabas ng mga hugis na parang espada, sibat, at singsing. Tanggapin mo ang lakas mo, Marco, sigaw ni Apotalin. Pagsugod sa loob ng yungib sa loob ng lungga, mas malalim ang dilim. Dito nila nakita ang pinuno ng mga aswang, isang matandang babae na may mahabang buhok na umaabot sa sahig, may dila na kasinlaki ng braso, at may mga matang naglalabas ng itim na luha. Kayong mga mangmang akala nyo ba'y mabubura ninyo ang daang binuo ng aming lahi, sigaw ng nilalang. Umangat ang mga bato, gumalaw ang lupa. Pinalibutan ng mga aswang sina Marco. Marco! Ang selyo, sigaw ni Apotalin. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Marco paabante, bitbit ang habak. Nagpalabas ito ng isang uri ng hangin na tila buhawi, umaakyat mula sa lupa, paikot, at sumisipsip ng enerhiya ng kadiliman. Pero hindi sapat. Ang pinunong aswang ay lumipad at sinunggaban si Marco. Ang sakripisyo biglang tumakbo si Jomar, itinulak si Marco at siya ang tinamaan ng kuko ng aswang.
Jomar, sigaw ni Marco habang nakitang duguan ang kaibigan. Huwag mong sayangin ang pagkakataon, Marco. Tapusin mo na to, bulong ni Jomar habang unti-unting nanghihina. Napaluha si Marco, ngunit biglang sumiklab ang buong katawan niya ng liwanag. Ang habak ay sumanib sa kanyang dibdib. Tila naging isa sila. Tumayo si Marco, pinatong ang dalawang palad sa lupa, at winika ang huling orasyon na itinuro sa kanya. Hangin ng liwanag, tabunan ang sugat ng lupa, selyuhan ang pintuan ng dilim. Sa ngalan ng katotohanan at sakripisyo, isara ang daan ng kasamaan. Pagkakabuo ng selyo bumuka ang lupa, at mula rito'y lumabas ang tatlong elemento, apoy, tubig, at hangin. Bumuo sila ng tatsulok sa harap ng lungga. Sa gitna nito ay ang katawan ni Marco, nakaluhod, habang umiikot sa kanya ang enerhiya. Ang pinulong aswang ay sumigaw, hindi pa tapos ito. Ngunit tuluyan nang naglaho ang kanyang anyo nang matamaan ng puting liwanag na sumabog mula sa tatsulok. Isinara ng kalikasan ang lungga, ang mga bato ay nagsanib, ang mga halaman ay bumalot, at ang enerhiya ng dilim ay tinulak palayo. Sa isang iglap katahimikan. Pagkatapos ng laban hinimatay si Marco. Nasa tabi niya si Jomar, hindi pa rin gumigising. Si Lolo Ernesto ay nakaluhod, nananalangin. Si Apo Talin ay mumiti sa huling pagkakataon bago tuluyang naglaho ang kanyang katawan, isang tanda na ang kanyang misyon ay natapos na. Nang magising si Marco, may liwanag na sa paligid. Nasa lilim sila ng punong balete. Ligtas na tayo, mahina niyang tanong. Tumango si Lolo. Dahil sa'yo. Napaiyak si Marco habang yakap si Jomar, ngunit ngiti ang nangingibabaw. Nabuhay pa rin ang kaibigan. Ang sakripisyo ay nagbunga. Lumipas ang 3 araw matapos ang matinding laban sa lungga ng mga aswang. Dinala ni Marco at Lolo Ernesto si Jomar sa bahay ni Aling Minyang, isang matandang manggagamot sa kabilang baryo. Bagamat hirap pa ring gumalaw, unti-unti nang bumabalik ang lakas ng katawan ni Jomar. Habang nagpapagaling ito, si Marco naman ay bumalik sa kabundukan para hanapin ang labi ng mga nangyari kung may naiwan pang bakas ng dilim. Pero ang dating pugad ng kadiliman ay tila tinabunan na ng kalikasan. Ang malawak na bukas na lungga ay naging isang payapang gulod, may mga ligaw na bulaklak na kulay lilat puti. Ang hangin ay presko na, hindi na mabigat tulad noong una. Wala na ang mga matang mapula sa gabi, wala na ang kaluskos sa damuhan. Paglalakbay ng kaalaman sa pagbabalik sa bayan, dinala ni Marco ang itim na bote ng dugo ng manananggal at ang naiwang piraso ng puting hibla mula sa habak ng hangin. Naglakad siya patungo sa matandang bahay ni Apo Talin na ngayon ay mistulang isang dambana. Doon niya iniwan ang mga gamit bilang paggalang at paglalagak ng kanyang tungkulin. Muling bumalik sa kanya ang huling mga salita ni Apo Talin, ang pagiging tagapagsupil ay hindi natatapos sa isang laban. Hanggat may nilalang na nagpapalaganap ng takot, kailangan ang mga tulad mo. Dito niya napagtanto ang mas malalim na layunin ng lahat ng nangyari, ang ipasa ang kaalaman, ang maging tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Pagbalik sa tahanan ng makalipas ang 1 linggo, nakabalik na si Jomar sa kanilang baryo. May pilat man siya sa braso, dala naman niya ang matinding tapang at karunungan. Nagtagpo ulit ang dalawang magkaibigan sa kubo kung saan nagsimula ang lahat. Akala ko hindi na ako makakaupo dito ulit, biro ni Jomar. Tandaan mo, dito rin natin nalaman kung gaano kahalaga ang isa't isa, sagot ni Marco. Nagpalinga-linga sila sa paligid, ang mga puno, ang mga damo, ang mga tahimik na hayop. May kapayapaan. Ngunit hindi ang uri ng katahimikan na walang laman. Ito'y ang katahimikang bunga ng pagtagumpayan ng kadiliman. Ang pagtanggap ng tungkulin isang gabi, habang tahimik si Marco sa kanilang bakuran, may dumating na lihim na bisita, isang lalaking may itim na damit, may hawak na baston, at may tandang tatoo ng araw sa kanyang leg. Ako si Kaloy. Isa rin akong tagapagsupil, tulad mo, wika nito. Dito nalaman ni Marco na hindi siya nag-iisa. Marami pang tulad niya sa iba't ibang panig ng bansa, mga tagapangalaga ng lihim ng kalikasan, tagabantay laban sa mga nilalang ng dilim. Lahat sila'y tahimik, di kilala ng lipunan, pero may mahalagang papel. Panahon ng matuto ka ng mas malalim pa. Handa ka na bang lumisan sa mundo ng karaniwan? Tanong ni Kaloy. Tahimik lang si Marco. Tumingin siya sa mga bituin, tapos sa kubo kung saan naroon si Jomar. Handa na ako. Pero babalik ako rito. Dahil dito ako nagsimula.
Pamana ng karanasan bago siya umalis kasama si Kaloy, sinulat ni Marco ang kanyang karanasan sa isang lumang notebook ni Lolo Ernesto. Detalyado ang lahat mula sa unang araw na natuklasan nila ang lungga hanggang sa sakripisyo ng mga kasama nilang lumaban. Hindi dapat mabaon sa limot ang ganitong kwento. Kung sakaling may ibang makakita ng mga anino sa gabi, alam nilang hindi sila nag-iisa, bulong niya habang isinara ang huling pahina. Iniwan niya ito sa kubo, sa ilalim ng paborito nilang mesa ni Jomar. Panibagong simula kinabukasan, umalis si Marco, bitbit ang bagong habak, ilang gamit sa pakikipaglaban, at higit sa lahat, ang karanasang binago ang kanyang pagkatao. Wala siyang masyadong paalam. Isang simpleng sulat lang ang iniwan niya, Jomar, salamat sa tapang mo. Buhay ka kasi pinili mong sumama sa laban. Babalik ako. Pero habang wala ako, ikaw muna ang bantay sa kubo. Pag may kakaibang ingay sa gabi, alam mo na ang gagawin. Nang mabasa ito ni Jomar, ngumiti siya. Sa halip na panghinaan ng loob, nadama niya ang bigat ng responsibilidad at katuwang ng bigat, ang karangalang mapabilang sa kwento. 2.